Carlos, sinong babaeng yun? Bakit gano'n na lang siya magsalita? Parang meron siyang alam na sa pagkatao ko. Carlos, bakit katahimik ka dyan? Hindi mo ako pinagtanggol sa babaeng yun. Sigaw ni Vanessa. Basang-basa siya sa kape at mahapdi pa ang kanyang mukha. Vanessa, wala akong alam at nagulat ako sa ginawa ni Chantal sa'yo, kaya nakatulala ako. Magbihis ka na, Vanessa, at maligo ka na rin dahil amoy kape ka. Iniwan na ni Carlos si Vanessa at bumalik siya sa kanyang trabaho. Sinugod ni Vanessa si Miguel sa opisina nito, pero lock pa rin ang pinto. Kinatok niya ito hanggang sa binuksan ni Miguel ang pinto. Nagulat si Miguel sa itsura ni Vanessa dahil ang dugyot nito. Nagulat ka ba, Miguel? Si Chantal lang naman ang gumawa nito sa akin. Hayop na babaeng yun. Ipapakulong ko siya. Pagbabayaran niya ang pagpasok niya sa mukha ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng hayop na yun. At napakalandi niya pati si Carlos. Hinaharot niya, Miguel. Naaabutan ko silang magkayakap sa opisina ni Chantal. Lumaki ang mga mata ni Miguel sa sinabi ni Vanessa. Mag-usap tayo, Miguel, pag uwi mo sa bahay. Galit na singhal nito at lumabas niya sa opisina ni Miguel. Samantalang tinawagan ni Miguel ang kanyang sekretarya. Inutusan niya itong tawagan papasukin si Carlos sa kanyang opisina. Ilang sandali pa ay meron nang kumatok sa kanyang pinto at agad niya itong pinapasok. Good afternoon, sir. Saad ni Carlos. Good afternoon, Carlos. Meron lang akong gustong itanong sa'yo. Anong relasyon niyo ni Chantal? Bakit nakipagyakapan ka sa kanya? Tanong ni Miguel. Nagtataka naman si Carlos sa tanong ni Miguel. Pumasok sa isip niya na si Vanessa ang nagsabi kay Miguel. Sir, naawa lang po ako kay Ma'am Chantal kaya kinukomport ko siya. Huwag mo sanang masamain. Wala akong intensyon na masama. Seryosong saad ni Carlos. Nakita ni Carlos na nagsiselo si Miguel. Okay, Carlos, makakalabas ka na. Mahinahong sabi ni Miguel. Lumabas na rin si Carlos at nag-isip-isip siya kung paano gantihan si Vanessa sa ginawa nito kay Chantal. Samantalang, galit na galit pa rin si Chantal kay Vanessa. Nag-iisip na siya ng paraan para makaganti siya. Gusto niyang masaktan si Vanessa at gamitin niya si Miguel para mas effective. Pagdating ni Nathan galing sa opisina, kinausap niya si Chantal. Sinabi niya ang lahat na nangyari sa company kaninang umaga. Nagagalit si Nathan. Takot ito baka mapahamak si Chantal. Nagtataka si Miguel dahil hindi pa umuwi si Vanessa. Gabi na. Pero hindi pa rin ito umuwi. Tinawagan niya ito pero nakapatay ang mobile nito. Vanessa, bakit ka ba nagagalit sa akin? Ginagawa ko naman ang trabaho ko. Singhal ni Carlos. Carlos, may gusto ka ba sa babaeng yun? Bakit mo siya kiniyakap? Akala mo hindi ko napansin ang mga titig mo sa kanya? Umayos ka, Carlos. Pag-aari lang kita. Akin ka lang. Akin ka lang, Carlos, saad ni Vanessa. Kaya mo ba ako pinapunta dito sa kondo dahil lang sa iniisip mo na may gusto ako kay Chantal? Papatayin ko nga siya, di ba? Bakit ganyan ka mag-isip, Vanessa? Tanong ni Carlos. Huwag mo akong traidorin, Carlos, dahil masama ako kapag nagagalit. Singhal ni Vanessa. Vanessa, kailangan ko nang umuwi. Hindi ako traidor, Vanessa. Magtiwala ka sa akin. Seryosong sabi ni Carlos. Kailangan kita. Huwag ka na munang umuwi. Paligayahin mo muna ako, sabi ni Vanessa. Bakit ba, Vanessa? Hindi ka ba pinapalagayan ni Miguel? Tanong ni Carlos. Hindi niya na ako tinatabihan sa kama. Madalas na kaming nag-aaway. Ang ugali ni Talea, ang hinahanap niya, Carlos, at di ko alam kung anong ugali meron ang hayop na yun. Ang akala ko kapag nasa akin ang mukha ni Talea, maangkin ko na siya ng buong buo, pero hindi pala. Hindi na siya masaya sa akin, Carlos. Si Chantal na ang nagpapasaya sa kanya at ang kanyang anak. Pero ako, wala na siyang time sa akin. Hindi niya na ako tinatabihan sa kama. Saad ni Vanessa. Vanessa, hindi mo kasi iniingatan ang ugali mo. Dapat alam mo kung paano maging mabuting asawa si Talea kay Miguel para hindi kanya tinatrato ng ganyan. Saad ni Carlos. Elaine, bakit mo hinihingi ng 20 million si Vanessa? Hindi mo ba naisip kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon? Makuha niya lang ang lalaking minamahal niya?
Tapos hinihingan mo siya ng ganun kalaking pera. Saan siya kukuha ng pera? Naubos niya na ang pera niya sa pagpapagawa ng mukha niya. Galit na singhal ni Philip. Daddy, maraming pera si Miguel. Pwede niyang pagnakawan yun. Huwag mo nang problemahan kung saan siya kukuha ng pera. Matalino si Vanessa, kaya niyang gawin lahat, hindi lang malaman ni Miguel ang sikreto niya. At sanay siyang gumawa ng masama. Mamamatay tao din siya, di ba? Kaya wag mo akong sisermonan, Daddy. Saad ni Elaine. Elaine, wag mo nang gawin yon. Kung kailangan mo ng pera, paghirapan mo, magtrabaho ka, magsikap ka, wala akong pakialam kung ano ang gawin mo sa buhay, kung saan ka masaya, doon ka. Basta wag mo lang kalabanin si Vanessa. Seryosong saad ng daddy niya. Daddy, concerned ka sa Vanessa na yon. Kahit isa siyang kriminal, kaya lumalaki ang kanyang ulo dahil kinakampihan mo eh. Kahit mali, singhal ni Elaine. Elaine, parehong dugo ko ang dumadaloy sa ugat nyo. Ni Vanessa, magkapatid kayo. Kaya wag na wag mong ilalaglag ang kapatid mo. Kung ano ang ginagawa niya ngayon sa buhay niya, pabayaan mo siya. Galit na singhal ng daddy niya. Kung sa bagay, mamamatay tao ka rin naman, daddy eh. Diba? Kaya ayos lang siguro sa'yo na pati ako ipapapatay ng Vanessa na yun eh. Saad ni Elaine. Lumapit sa kanya si Marta at kinausap niya si Elaine ng maayos tungkol sa 20 milyon na hinihingi niya kay Vanessa. Kapalit ng kanyang katahimikan na itago ang sikreto ng ni Vanessa habang buhay. Elaine, ano bang gagawin mo sa pera? At bakit mo nagawa kay Vanessa ang bagay na yan? Kapatid mo pa rin siya. Wala ka na bang pagmamahal sa kapatid mo? Tanong ni Marta. Nakasimangot lang si Elaine at tinalikuran niya si Marta. Umakyat siya sa taas at nagwawala siya. Galit na galit siya kay Marta dahil pinatay nito ang kanyang ina. At galit na galit din siya kay Vanessa. Dahil mula nung mga bata pa sila ay binubuli siya nito palagi. Palagi na lang siyang sinasabihan na anak siya ng isang kabit. Marumi at mga aagaw ng ama. Gusto niya lang naman maranasan na mahalin ng ate niya pero palagi siyang inaaway nito. Kaya nagkimkim siya ng galit kay Vanessa at nung isang araw lang, muntik na siyang mapatay nito. Mabuti na lang na iligtas siya ni Carlos. Mas lalong nagagalit siya kay Vanessa dahil iisang lalaki lang ang minahal nila. Yun ay si Miguel de los Reyes. Aagawin ko sa iyo si Miguel, Vanessa. Maghintay ka lang. Wala akong kapatid na katulad mong isang demonyo. Singhal ni Elaine. Samantalang, masaya na rin si Lola Sandra dahil nalaman nito na magkasama na si Chantal at Carlos sa isang company na binabantayan niya ng mabuti ang babaeng minsan ay kasama at minahal nila na si Chantal. Inalagaan siya nito noon. Araw-araw, hinangad niya na sana darating ang araw na dalawin siya ni Chantal. Pero di pa ngayon dahil delikado pa ang buhay nito kay Vanessa. Habang naghahaponan sila ni Carlos, nakita niyang malungkot ang kanyang apo. Alam niyang nasasaktan ito ng sobra dahil sa pagkawala ni Chantal sa buhay nila. Carlos, darating din ang araw na makakamove on ka na kay Chantal. Masaya ako, apo, dahil pinili mo ang tama at hanggang ngayon, pinoprotektahan mo siya. Kabayaran na rin yan sa pagkidnap niyo ni Vanessa sa kanya. Mahinahong saad ni Lola Sandra. Isang malangkas na buntong hininga ang pinakawala ni Carlos. Baka sa mukha nito ang sakit at pangungulila kay Chantal. Lola, sana di ko na lang binalak na ibalik si Chantal sa kanila. Nahihirapan siya doon, Lola. Hanggang ngayon, kahit Chantal ang dinadala niyang pangalan, gustong-gusto pa rin ni Vanessa na patayin siya. Gusto ko na rin patayin si Vanessa, Lola para matigil na siya sa kabaliwan niya. Kaso, hindi ko rin siya kayang patayin. Dahil mahalaga na rin siya ngayon sa buhay ko, Lola. Anong ibig mo sabihin, Carlos? Mahal mo ba si Vanessa? Seryosong tanong ni Lola Sandra. Lola, dahil magkamukha sila ngayon ni Chantal, sa tuwing nagsisex kami, iniisip ko na lang na siya ang babaeng mahal ko kasi pareho sila ng mukha. Pero Lola, ang layo ng ugali nila ni Chantal. Mabuting tao si Chantal, samantalang si Vanessa, alagad ng demonyo. Saad ni Carlos. Samantalang hindi kinikibo ni Miguel si Vanessa dahil sa ginawa nitong iskandalo sa opisina. Naaawa siya kay Chantal dahil sinaktan na lang siya ni Vanessa ng gano'n na lang. Kinuha niya ang kanyang phone. Gustong-gusto niyang tawagan si Chantal. Kaso, nahihiya siya na baka malaman ni Nathan ang nangyari kanina. Baka alasin nila ang kanilang share sa company. Nagulat siya nang biglang pumasok si Lester sa kwarto
at umiiyak ito. Nagsumbong sa kanya na sinisigawan siya ni Vanessa. Daddy, pinalo po ako ni Mami. Ang kamay ko, natamaan kasi siya ng bola habang naglalaro ako, Daddy. Natatakot na po ako kay Mami. Saad ni Lester habang umiiyak. Baby, halika, doon ka muna kay Yaya, ha? Kakausapin ko si Mami mo. Tahan na anak, huwag ka nang umiyak. Nandito lang si Daddy, magpoprotect sa'yo. Mahinahong sabi ni Miguel. Bumaba si Miguel at kinausap niya si Vanessa dahil sa pananakit niya sa anak niyang si Lester. Hindi maipinta ang mukha ni Miguel sa nararamdaman nitong galit. Naabutan niya si Vanessa na meron itong kausap sa cellphone. Nagulat din si Vanessa na makita niyang galit na galit si Miguel. Talia, mag-usap nga tayo. Bakit mo sinasaktan ang anak natin? Bakit anak mo rin yun? Bata yun. Bakit mo pinapatulan? Hindi niya sinasadyang matamaan ka ng bola. Bakit mo sinasaktan ang bata? Ganyan ka na ba talaga? Kawalang kwentang ina. Umayos ka, Talia. Mahalin mo ang anak ko dahil siya na lang ang dahilan kung bakit hindi pa kita pinapalayas dito sa bahay. Galit na singhal ni Miguel kay Talia. Nagulat si Talia sa salitang binitawan ni Miguel. Miguel, seryoso ka? Bawal ko bang disiplinahin ang anak natin? Nagkamali siya, Miguel, kaya dapat lang napaluin ko siya para matuto siya sa pagkakamali niya. Singhal ni Talia kay Miguel. Talia, narinig mo ba ang sarili mo? Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit sa anak ko dahil kung may masamang mangyayari sa anak ko, papatayin kita. Wala na akong pakialam sa'yo. Kahit ano pang gawin mo, basta wag na wag mong sasaktan ulit ang anak ko. Galit na singhal ni Miguel. Umakyat na siya sa taas. Iniwan niyang mag-isa si Talia sa sala. Samantalang galit na galit si Vanessa at sumisigaw ito sa sobrang galit. Hayop ka, Miguel. Hindi ako papayag na basta na lang mawawala ang mga pinaghirapan ko. Akin ka lang, Miguel. Akin ka lang. Sigaw ni Talia. Samantalang bigla naman napauwi ang mami ni Miguel. Nagulat sila nang bigla itong dumating. Nakita ni Vanessa si Violeta. Dumating ito galing Amerika. Kumunot ang kanyang noo. Hindi na siya makakakilos ng malaya dahil alam niya kung gaano ito kapakialamera sa lahat ng bagay. Buwisit na matanda, bakit ka pa umuwi? Bulong ni Talia sa kanyang sarili. Mami, bakit wala kang pasabi man lang? Nauwi ka pala. Sinundo sana namin kayo. Niyakap agad ni Miguel ang kanyang ina. Miguel, kumusta na kayo dito? Nasaan ang apo ko? Marami akong pasalubong sa kanya. Tanong ni Violeta. Ma, umuwi ka na pala. Kumusta po kayo? Tanong ni Vanessa sabay beso-beso kay Violeta. Umuwi ako dahil malapit na ang anniversary nyo. Kailangan natin ayusin ang lahat. Talia, magpapagawa ko ng gown para sa'yo. Gusto ko na ikaw ang pinakamagandang babae sa araw na yon. Saad ni Violeta. Natutuwa si Vanessa sa plano ni Violeta. Niyakap niya ito at nagpasalamat ng paulit-ulit. Samantalang si Miguel ay galit na galit. Wala siyang panahon mag-celebrate ng anniversary dahil may problema sila sa pagsasama nila ni Talia. Pero alam niya na ang mami niya ang masusunod. Nabalitaan ni Violeta na nag-i-invest si Nathan at girlfriend nito sa kanilang company at gusto niyang makilala ang girlfriend ni Nathan na si Chantal. Nag-sit sila ng dinner sa kanilang mansyon dahil gustong makita ni Violeta ang kanilang bagong investor. Ayaw naman pumayag ni Vanessa na sa mansyon sila mag-dinner pero wala na siyang magawa dahil si Violeta ang masusunod. Pero mami, baka pwede sa labas na lang. Huwag dito sa mansyon. Ang akin lang po, huwag kayong open magpapasok ng kahit sino sa bahay. Saad ni Talia. Nagulat si Violeta sa sinabi ni Talia kaya tinitigan niya ang mukha nito. Talia, tinatanggalan mo ba ako ng karapatan sa sarili kong pamamahay? Ito ang gusto ko at ako ang masusunod. Galit na singhal ni Violeta. Mami, I'm sorry. Hindi naman po sa ganun. Ayaw ko lang makita ang fiancé ni Nathan kasi po may gusto siya kay Miguel. Inaakit niya po ang asawa ko, Mami. Sumbong ni Talia. Talia, okay ka lang ba? Pati ba naman yan sasabihin mo pa kay Mami? Walang katotohanan yan, Mami. Gawin niyo po ang gusto niyo. Wala kaming karapatan na suwayin ang gusto niyo. Saad ni Miguel. Talia, stop it. Nagsiselos ka lang. Singhal ni Violeta. Wala na tayong dapat pag-usapan. Karina, nasaan ang apo ko? Miss na miss ko na si Lester. Umakyat na si Violeta sa taas at naiwan si Miguel at Vanessa sa sala.
Huwag na huwag mong kakalabanan si Mami, Talia, kung ayaw mong siya mismo ang magpalaya sa'yo dito sa bahay. Galit na singhal ni Miguel. Bakit, Miguel? Masaya ka ba dahil makakapasok dito ang hayop na higad na yun? Ayaw ko siyang makita, Miguel. Pigilan mo si Mami, singhal ni Talia. Talia, kilala mo ang Mami. Wala kahit na sino ang mangingialam sa kanyang mga plano. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kung ayaw mo makita si Chantal, umalis ka. Saka ka na lang bumalik kapag wala na ang bisita namin ni Mami. Seryosong sabi ni Miguel. Mas lalong nagalit si Vanessa kay Miguel. Hindi ako alis, Miguel. Gusto kong magkaharap kami ng kabit mo. Singhal ni Talia. Hindi ko siya kabit, Talia. Marumi ka lang talaga mag-isip. Kung ako sa'yo, palinisan mo ang utak mo. Baka sakaling bumalik pa ang pagmamahal ko sa'yo. Singhal ni Miguel. Bakit, Miguel? Wala ka na bang pagmamahal sa akin? Si Chantal na ba ang laman ng puso mo? Ilang beses mo na ba akong sinaktan, Miguel? Ang dami mo ng kasalanan sa akin. Nakipag-sex ka sa hayop na Ili na yun. At ngayon kay Chantal na naman, hindi ka rin mahilig, no? Gusto mo lahat na lang ng babae, matikman mo. Singhal ni Talia. Si Elaine ang lumapit sa akin. Tinukso niya ako at bina-blackmail. Kaya wag mo akong sumbatan dahil hindi mo alam kung ano ang totoo. Lalaki ako, Talia, at nagubad si Elaine sa harapan ko. Lasing ako. Paano ko makokontrol ang ari ko sa pagtigas nito? Saan ni Miguel? Ang sabihin mo, mahilig ka lang talaga sa iba't ibang putahe, Miguel. Sa inyo ni Chantal, ano bang meron? Paano niya ba pinatigas ang ari mo? Sige nga, Miguel, sagutin mo ang tanong ko. Galit na singhal ni Talia. Talia, iba si Chantal dahil hindi lang yun, basta sex. Magsasalita pa sana si Miguel pero sinampal na siya ni Talia. Hayop ka, Miguel. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin na hindi lang basta sex ang sa inyo. Bakit, Miguel? Sabihin mo nga sa akin. Mahal mo na ba ang Chantal na yon? Mahal mo ba siya? Sagutin mo ako. Singhal ni Talia. Umakyat na si Miguel sa kwarto niya. Ayaw niya makipag-away kay Talia. Lalo na ngayon na nandito na ang kanilang mami. Nagmamadaling sumunod si Vanessa sa kanya. Nilak ni Vanessa ang pinto at binugbog niya si Miguel. Sinuntok-suntok niya ito sa dibdib. Dahil sa kanyang galit, tinulak siya ni Miguel at bumagsak siya sa sahig. Umiiyak na rin si Vanessa dahil medyo malakas ang kanyang pagbagsak. Naawa si Miguel nito kaya tinulungan niya itong makatayo. Pero nagulat si Miguel nang biglang lumuhod si Vanessa at nagmamakaawa sa kanya na mahalin siya ulit ni Miguel na ibalik niya ang dati nitong pagmamahal. Talia, isa lang naman ang hiling ko. Ibalik mo ang dating Talia dahil yun ang minahal ko. Pakiramdam ko ikaw si Vanessa dahil ganyan ang ugali niya. Nawawala ang pagmamahal ko sa'yo dahil si Vanessa ang nakikita ko. Hindi ang dating Talia. Seryosong saad ni Miguel. Miguel, gagawin ko ang lahat. May balik lang natin sa dati ang lahat. Babaguhin ko ng ugali ko, please. Miguel, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ko ang sarili ko. Miguel, mamamatay ako kung mawawala ka. Mahal na mahal kita. At asawa mo ako, hindi mo na nga ako tinatabihan sa kama eh. Miguel, kailangan kita. Nangangailangan din ako, saad ni Talia habang humahagulhol sa iyak. Talia, tumayo ka na. Sige na. Bigyan natin ang chance ang isa't isa. Susubukan nating ayusin ang lahat. Huwag ka nang umiyak. Tura ni Miguel, niyakap niya si Talia at hinalagay niya ito sa labi. Nathan, ayaw kong pumunta. Paano kung magkalat ako doon? Natatakot ako basta ayaw ko. Saad ni Chantal. No, Chantal, makinig ka. Makakatulong ito sa mabilis mong pagaling. Nasa tabi mo ako. Magtiwala ka sa akin. Makakaharap na natin ang mother-in-law mo at alam kong ang attitude mo ang nagugustuhan niya noon. Kaya di malayo na magugustuhan ka rin niya. Ngayon, bilang Chantal, seryosong saad ni Nathan. Walang nagawa si Chantal kung di sundin ang gusto ni Nathan dahil alam niya naman na ginagawa nito ang lahat para maibalik siya sa tunay niyang pamilya. Pinaghandaan niya ang lahat, kailangan presentable siyang haharap sa mga De Los Reyes. Samantalang hindi nagpatalbog si Talia, naghanap siya ng magandang damit para meron siyang panlaban kay Chantal. Ngayong nakuha ko na ang loob ni Miguel, hindi ako papayag na mapunta pa siya sa iba. Ako lang ang pwede mong hawakan mula ngayon, Miguel. Bulong niya sa kanyang sarili. Nakita siya ni Miguel na nakangiti habang nakaharap sa salamin.